kapamilya, in this episode, makakasama natin the man, the myth, and the legend, the Philippines champion, Manny Pacman Pacquiao. Sir Manny, maraming salamat. Nako, congratulations! Mapapasama kayo this coming June sa Boxing Hall of Fame. Paano nyo nabalitaan na mapapasama kayo dito? Tinawagan po ako mismo ng may-ari ng Hall of Fame. Hall of Famer na isa ako sa napili and then may invitation na pinadala. So, sabi ko mag-attend ako ng June sa awarding nila. So, excited naman ako because at least makatagdag ng karangalan para sa ating bansa. Oo, para sa ating bansa. Pero anong unang reaction ninyo? Kasi mga tatlo kayo at saka yung dalawang kukuha rin ng Boxing Hall of Fame are over 60. Kayong pinakabata. It's an honor for me and not only for my family but to the country, the Philippines, na I'm happy na nakatanggap ko ng ganito at hindi ko ito makalimutan sa buong buhay ko. At siguro ito yung bunga ng mga pagsakripisyo natin, yung hard work na ginagawa natin in the previous talagang kalagitnaan ng karir natin sa boxing. At least yung dream ko na pangarap ko ng bata ako ay natupad ko, nakamit ko. And siguro kahit man lumipas ng ilang taon, hindi na makalimutan yung nagawa natin sa boxing at nakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Hindi lang sa mga kababayan, kundi sa buong mundo, yung mga mahilig sa sports boxing. Talaga, ang laki ng karangalan na binigay nyo sa bansa. World champion in 8 divisions, Sir Manny. Ano bang pinaka-memorable sa mga World Championships na yon? Ang pinaka-memorable na tumatak sa isip niyo? Ang pinaka-memorable yung every different weight division, yung moving up to another level of weight. So, hindi madali. Napakahirap and then it requires more hard work, focus, and study. Mapapasama kayo yan sa Hall of Fame. Kasama mo si Flash Elorde, si Muhammad Ali, si Sugar Ray Leonard, si Roger Mayweather. Sa ginawa nyo sa inyong karera sa boxing, anong kaibahan na ginawa nyo na that would differentiate you from all of these Hall of Famers? Actually, I'm just stay quiet in the previous for how many years na I'm not claiming myself na I'm the best fighter like that, but at least I can say to myself na the only 8 different weight division, the oldest welterweight champion, and then the only boxer who became a champion in 4 decades, 90s to 2000 and 2010, 2020. So, 4 decades. So, yung achievements na yan, talagang beyond of my own imagination when I started boxing. So, talagang God is good all the time. I'm just like, always trusting to God, praying to God. Leave it to Him because I know that in God all things are possible. That's true. That's very true. Have faith in our Lord and He will help us in the different challenges that we face in life. Sa iyong karera bilang isang boksingero, anong pinaka-challenging, yung pinaka-mahirap na dinaanan ninyo bago nyo narating ang first World Boxing Championship ninyo? I can say every fight, napakahirap talaga. Kung gusto mo maging successful boxer, kailangan you have to undergo hard work training, not only hard work but extra mile for training na gagawin mo sa sarili mo, parusa, and then talagang learn to parang matutunan mo na
kailangan marunong ka magtiis ng pain yung ano. Kaya minsan sa training ko, di ba may steak pa, may yung pinapalo dito na ano sa stomach ko. Oo. Para ano yun eh, sa mind conditioning na hindi ka basta-basta masaktan. Kailangan talaga ng disiplina at focus sa kabila ng lahat ng tagumpay at kasikatan. Pero ano ang talagang pinakamahirap na dinaanan nyo sa karera nyo bilang isang boksingero? Ang pinakamahirap na pinagdaanan ko siguro nung hindi pa ako sikat dahil nagbaboxing ako, hindi nagtatrabaho ako. Pinapaaral ko yung mga kapatid ko, tinutulungan ko yung mama ko. And then, that time, talagang struggle ako dito sa Maynila. Ang Bluetooth speaker na to, mukhang maganda, di ba? Hulaan mo kung magkano. 2,000 pesos. Mali, ang laki ng Bluetooth. Tulog sa kalye, yung sinasabi ko na tulog ako sa kalye. Minsan walang pagkain. At of course, Manny, hindi lang pinapanalo ang mga world titles. Meron ka rin mga talo, hindi ba? Sa karera mo sa boxing. Anong natutunan mo sa mga talo mo sa loob ng boxing ring? Meron ka bang pagkatapos ng isang talo, sinabi mo sa sarili mo, ayaw ko na? Ang pinaka natutunan ko pag tuwing natatalo ka is yung you must humble yourself always. Palang kailangan kapag palagi kang panalo, pumasok sa utak mo yung yung pagiging mayabang, maging arrogante. So yun yung yung pinakaunang lesson ko na natutunan pag natatalo. Pero pag natatalo naman ako, talagang ini-examine ko yung sarili ko kung saan ako nagkukulang, ano yung pagkukulang ko during training period, everything like that, yung preparation ko, anong pagkukulang. So, inaano ko yun, ini-study ko palagi. Ako kasi, as a boxer, hindi lang ako pupunta sa gym, nagtitraining, gano'n, para magkaroon ng stamina, but ako kasi, minimix ko siya, nagtitraining ako ng boxing, but I'm studying what is boxing. Yung deeper understanding of boxing. Yung to make it easier. So, since I discovered that's why I'm able to become a champion in 8 different weight division. Anong mensahe mo sa ating kabataan, to our youth, na nagnanais na maging isang successful boxer or a successful athlete? I can advise the young athletes who nangangarap din na who want to become a world champion to follow my steps. So, mahirap pwede kang mag-world champion, kailangan lang talagang kung 12 rounds ang fight, hindi lang 15 rounds ang gagawin mo o 20 rounds. Ako kasi pag 12 rounds ang fight, ginagawa kong training is 33 rounds every day, 30 rounds every day. Kahit na 12 rounds lang ang fight. So I do more extra, Oo. Hmm. Kailangan Hard work. talaga ng ensayo. Ensayo, Hindi pa bago and then- ang isang laban. Yes, and then also preparation na paano mo ihanda yung sarili mo, yung mind conditioning, you have to study your opponent, the style of your opponent, and then also study your footwork, yung movement mo, paano mo ma-develop, ma-improve mo, especially yung speed mo, yung strength mo, ma-develop. Sa tingin mo, anong ikinahaharap ng Philippine boxing going forward? Yung Philippine boxing natin, hindi na ganun na-witness ko hindi na ganun yung grabe yung suporta ng boxing natin. Not like before na maraming even the private sectors, nagtumutulong sila para i-promote yung boxing, amateur and professional. Ngayon, wala na. Kaya nga, mayroon akong blow by blow para matulungan yung mga boxers natin, pero hindi pa enough yan kasi blow by blow lang about yung mga amateur pa. So, kailangan matulungan talaga sila. Sports and politics in the Philippines really cross paths, at least until Manny Pacquiao came along the way, from congressman to senator and even a presidential candidate.
nanalo po kayo bilang kongresista, senador, pero hindi kayo nanalo as president noong 2022 elections. Anong natutunan po ninyo sa pagkatalo ninyo 3 years ago? Yung natutunan ko doon, yung pagiging yung tunay na tao na i-accept mo yung debate na yung desisyon ng taong bayan na gano'n. Siyempre, although hindi man natin ma-explain sa kanila lahat na my intention is for the Filipino people, kasi sabi ko nga sa kanila, yung legacy ko sa sports, nandyan na kahit na lumipas man ang 100, 200 taong sa buhay natin, wala na tayo niyan dito na hindi makalimutan yung manipagkas-boxing. Pero ang gusto ko kasing legacy na maiwanan pag wala na tayo dito sa mundo, yung legacy na katulad ng legacy na ginawa ni Lee Kuan Yew, paano niya iniwan yung Singapore na well-developed country dahil may roadmap, may master plan. At